Hello there, Scorpio sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June. Love reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, hindi lahat ng Scorpio maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Scorpio, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Scorpio, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. Okay? So, Scorpio, let's see. I'm going to pull an oracle card. This is a situation oracle card to see your situation and your person's situation. So, titignan muna natin yung situation mo. So, later, titignan natin kung ano yung pwede mangyari this month of June based sa story na makikita natin ngayon. Your situation. On the table, offer, proposal, commitment. Your person. Meeting. 2 or more people. Discussion. Planning. So, let's see. I think discussion. Planning siguro. Planning for your marriage. Baka nagmi-meeting kayo. Baka meron na tong engagement. And may mga ganun na kayong mga plano siguro ng person mo. With the family kasi 2 or more people eh. Tapos may planning na. Pero may discussions. So, tignan natin to. Okay? Ano yung nangyayari ngayon? For Scorpio, love reading, month of June. Love reading for Scorpio, month of June. Love reading for Scorpio, month of June. Okay. So, I think sa part ng person mo, could be okay naman siya, willing siya to move forward towards with you. Pero feeling ko, andito tayo sa point mo, sa part mo. Kasi parang hindi ka sure or nagdadalawang isip ka about this. Pero meron na talaga ata ditong proposal eh. Siguro might be yung person mo is already proposing you for marriage or planning na magpakasal tayo, ganyan. So, meron na ganito. Feeling ko may pagkakaintindihan naman na. So, with the Temperance card, pareho naman kayo dito na nagkaintindihan about this. And, happy naman kayo sa mga plano or something. Meron lang parts sa'yo na parang hindi mo alam kung ready ka ba or not. Baka kinakabahan ka lang, baka natatakot ka lang, baka may fear sa'yo about might be, kung pagdesisyonan ko to na ito na talaga is baka magbago ang lahat, baka pagsisiyan, mga ganung mga bagay. Syempre, hindi naman sabihin na some of us or some of the people na yung pagpapakasal, hindi siya sabihin na ganun kadali, 'di ba? Lalo na sa desisyon. So, siguro yun lang yung nakikita ko dito sa part sa iyo, Scorpio, na hindi ka pa talaga totally, sure ka naman, pero totally like, parang settled sa ganitong sitwasyon. Pero, parang feeling ko sa'yo, parang take that leap of faith na lang. Pero, let's see kung ano yung nararamdaman ng person mo. So, kaya siguro meron kayong discussion. Dito pa pala tayo sa bakit.
So, bakit ganun yung nararamdaman mo? Bakit parang, I don't know kung nagdadalawang isip ka ba? Or hindi mo lang alam kung anong desisyon ng, kung ito na ba, already ka na ba sa decision mo about this marriage thing? Or what? Bakit? Hmm, okay. Scorpio, I can see here na pwede tong vice versa ha, kung baka maka-resonate kayo sa isa sa other side. Pwede din kasi yung cross-watchers ang maka-resonate dito at hindi sila Scorpio. Kasi nakikita ko dito confused ka, Scorpio. And parang nag-o-observe ka pa talaga sa situation. Scorpio, halos as a point kasi ganito. Yung situation kasi ninyo ng person mo, itong nag-o-offer sa'yo ng marriage is, dumating kayo sa point recently is hindi kayo okay. May mga issue kayo. Pero nagkaayos kayo, nagkabalikan kayo. At ito na nga yung pinag-usapan ninyo na kasal. Na willing siya, ready siya, napakasalan ka, nag-propose siya sa'yo. Pero may mga discussion pa kayo because of yung mga nangyari sa inyo recently. So, nagkaayos na kayo, okay na. So, nag-propose na siya sa'yo. Kaya ka doubtful. Kaya ka medyo hindi ko alam kung tatanggapin ko ba, pagpatuloy ko na ba to or what. Pero nakikita mo naman sa person mo, Scorpio, na willing siya, mahal ka niya, or pinapakita niya talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Willingness na pakasalan ka and to be with you. Nakikita mo yon, Scorpio. Siguro lang dun sa ano mo, sa mga na-experience mo sa relationship niya, medyo may kaba ka pa. Baka mangyari ulit yun. Kaya ka medyo confused. Ready na ba ako dito? You're still observing talaga and also gathering information na hindi alam ng person mo. So, kasi dumating talaga sa point na parang napagod ka. Napagod ka sa sitwasyon ninyo, nag-antay ka, napagod ka, and then parang may nangyari pang siguro temporary na hiwalayan at nagkabalikan lang kayo bago pa mangyari tong ganitong sitwasyon. Paano kung mangyari agad? Parang ganun. So, ito yung kaya bakit ganun ka na lang na parang unsureness or kinakabahan about sa future sa proposal ng person mo. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Nararamdaman ng person mo para sa'yo. Ramdam niya din yun sa'yo, Scorpio. Yung confused ka. Kaya nga may discussion kayo dito eh. I think sinasabi mo din to sa kanya. Kumbaga, hindi mo tinatago yung nararamdaman mo. So, ramdam niya yon na parang cold ka, a bit cold ka sa anumang gusto niyang mangyari sa relationship ninyo. Not the same as before that you are very much into the relationship. So, parang nakaramdam din siya dito ng parang imbalance sa inyong dalawa. So, pero willing pa rin talaga siya. Willing pa rin talaga siya na desidido man siya na ipaglaban ka, na pakasalan ka ba, or patuto pa rin yung mga plano ninyong dalawa. So, parang willing din talaga siya. Gusto niya maging responsible na sa decision niya. Kasi yung mga nangyari sa inyo recently is pinagsisihan niya yun. Nagsisi talaga siya nun. Kaya nga this time around, siguro kinausap niya yung pamilya niya. Kasi may 2 or more people dito eh. About the plan, ganyan. So,
nag-open up ka din siguro sa kanya about sa nararamdaman mo. Kaya, ito yung nararamdaman niya na parang napapansin niya sa'yo or nararamdaman niya na parang cold ka sa connection ninyo. Na para bang you don't want to accept the offer. So, feeling ko, planning pa lang talaga to. Pero parang ikaw siguro na, ay, teka muna, pag-isipan muna natin siguro ng mabuti to, itong mga plano na to. Hanggang nagkakaroon kayo ng discussion, tapos, bakit ko sinabi kabar? Yung pagiging, ano ko talaga, Sambuangenya, sorry. Tapos, yun na yun, nararamdaman niya na sa'yo na parang, ready ka ba? Okay pa ba? Parang ganyan. So, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ano yung nararamdaman mo, Scorpio, sa person mo? Okay. Parang nararamdaman mo pa kasi, Scorpio, na meron pa siyang someone else. And, as a point na, on your part lang, Scorpio, ha, gusto mo muna talagang makita sa kanya yung improvement niya. Kumbaga, sa pagbalik niya, ayaw mong magmadali pagdating sa mga marriage thing or proposal thing. Parang gusto mo muna ulit maramdaman at makita sa person mo yung pagiging responsible niya na tao para sa inyo, sa sitwasyon ninyo. Baka ano na din kayo nito, live-in partner, could be. Kasi dumating na kayo sa punto na may pinag-uusapan na kayo ng ganito eh. So, parang baka may anak na din kayo nito, some of you. Kasi may responsibility naman. So, parang as a point na also on your part, Scorpio, parang meron kang feeling na you wanted to live muna talaga freely before yung mga kasal na yan. Kasi parang about nga sa nangyari, nagkaroon sa'yo ng clarity or realization na baka pwede pang mangyari ulit yun. At ayaw mo na, baka dumating sa point na kasal na kayo, tapos nangyari yun ulit, so mahirap na, di ba? So, meron ka din namang feeling dito na sasabihan mo siya about this, kakausapin mo siya. Nasaktan ka kasi, Scorpio, before eh. Nasaktan ka before yun, napagod ka mag-antay. Siguro nga, live-in kayo nito. Siguro dati ka pa nag-antay sa kanya na pakasalan ka. Bakit humantong pa sa point na maghiwalay pa tayo at magkabalikan bago ka pa mag-decide ng ganito? Pero you really love this person, Scorpio. Mahal mo tong person na to. Gusto mo din talaga na magkaroon kayo ng parang official na talaga na couple, na marriage couple. Gusto mo talaga na maging ganun kayo din. Ang ano lang talaga sa part mo, Scorpio, sensitive ka pagdating sa mga ganitong reality na baka, you know, ayaw mo kasi, yung mga Scorpio kasi ayaw talaga nila yung dumating yung panahon na parang hindi na sila nagli-lead ng relationship. Yung parang dumating yung panahon na parang sila na yung inaapakan. Kaya sa mga Scorpio, they are really trying, pagdating sa relasyon, they are really trying na mauna. Kumbaga, to lead the relationship, not because they are selfish or what. Sa Scorpio, ayaw lang nila yung parang nakakaramdam sila na parang ginagago sila, pinagsisinungalingan or inaapakan or pinaglalaruan. Pinakaayaw talaga yun ng Scorpio kasi iba yung galaw ng utak ng Scorpio eh. They always seek revenge talaga pag masaktan talaga sila. Pero si Scorpio kasi pag nagmahal talaga si Scorpio, grabe din magmahal si Scorpio. Kaya nga selosa yung mga Scorpio or seloso yung mga Scorpio because of grabe din sila magmahal. Bigay todo sila pagdating sa
love ang mga Scorpio. They are really like, kung pwede maging loyal to loyal talaga. Pero pag may lang konti crack na nangyari, nawawalan din sila ng tiwala din talaga. Gaya ng other water signs, hindi din madali sa Scorpio ang makalimot, you know. And sa Scorpio, pwede silang magpatawad, pero they want to make sure that this time, kung magpapatawad man sila, kumaga sila na yung mag-lead sa connection or sa relationship. Ayaw nila na iba yung partner pa nila magdesisyon para sa kanila or sa sitwasyon nila. It should be fair or they will lead. Parang ganyan. So, because meron nang nangyari. Si Scorpio kasi ano yan siya eh. Kung baga sa bagong relasyon, go with the flow lang yan eh. Sobrang magmahal yan, magbigay todo yan, very generous, very kind, very loving, very protective, and nandyan palagi, iintindihin ka niya. Pero pag may crack na, may nangyari na, ingat-ingat na yan, si very observant na naman yung magiging ganun, magiging ng Scorpio, galawan. So, ano yung pwedeng mangyari this month of June? Ano yung pwedeng mangyari this month of June? So, I think mapag-uusapan ninyo to, Scorpio, kasi may nakikita ko ditong communication. So, you will really going to talk to explain this sa person mo. And feeling ko sa person mo, iintindihin niya din naman eh. Iintindihin niya yung nararamdaman mo. Though masasaktan siya. Siguro ang mangyayari dito, hindi siguro ka-cancel. Kumbaga siguro, ang sasabihin mo sa kanya, wag muna natin mamadaliin ang lahat. Kumbaga, gusto ko naman yan, pero saka na lang siguro. Siguro next year na or something ganyan. Wag muna natin mamadali ng lahat. And siguro madidisappoint siya. Kumbaga, hindi naman disappoint sa'yo. Siguro iisipin niya din yung mga nagawa niya. Masasaktan din siya. Masasaktan siya. Pero magpapatuloy pa din naman siya. Kumbaga, para sa kanya, maintindihan niya and magpapatuloy siya sa responsibility na meron siya sa'yo. Kaya nga yung feeling ko itong reading na to is para sa mga may live-in partner na, may responsibility na kayo ng person na to. And may nakikita din naman ako in the future na para mag-progress pa din naman yung relasyon ninyong dalawa. And magpapatuloy pa rin talaga siya na mag-offer sa'yo ng love until in the future, may nakikita pa din ako dito na pagmamahalan, na babalik yung pagmamahalan ninyong dalawa. So, might be in the future, mangyayari din yung yung marriage na to. Baka may mangyayari din to, see, celebration or something like that. Pero, I will tell sa mga cross-watchers dealing with Scorpio, and ikaw yung nagkamali dito, hindi talaga madali kay Scorpio ang makalimot. Pwede talaga sila magpatawad, pero manonotice mo yung pagiging niya, seloso or selosa. Lagi siyang nandyan. Lagi siyang protective. Lagi siyang magtatanong. So, kailangan talaga dito maiintindihan mo to. Hanggang sa mawawala din naman to in the future. So, Scorpio, you might be dealing with Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo. You might have Cancer, Pisces in your chart, or might be this is you, Scorpio, with the water signs. You might also be dealing with Sagittarius, or you might have Sagittarius in your sign. Check your placements. I can see also here another Aquarius.
Yun talaga yung mga signs na nakikita ko. Sun, Moon, Rising, Venus.